anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay paalala ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, prevent, and protect. Pray for spiritual wellness. Prevent, gawin nating ugali ang pag-iwas at pagpigil ng sicknesses and diseases. Protect, lagi nating ingatan ang ating kalikasan. Yan ang MX3 3 o'clock habit. At para lalo pa natin itong matandaan, sumali ka na sa MX3 3 o'clock habit promo, kung saan maaari kang manalo ng 1,000 pesos na may kasamang gift pack araw-araw mula po yan sa MX3. Gamit ang MX3 capsule, malaking o lagi po kayong makinig dito po sa ating himpilan sa DZRH para sa mechanics. Ito pa,
Alam nyo ba na imbis maging basura pagkatapos mong i-consume ang bawat foil sachet at blister pack ng MX3 ay sumusuporta sa livelihood program para sa Muslim community sa Davao. Ang mga coffee sachets, ginagawa po yung wallets, coin purses o kaya po ay bags. Kaya sali na sa MX3 3 o'clock habit promo at ugaliin ang MX3 3 o'clock habit dahil hangad ng MX3 na maging ugali ng bawat Filipino ang 3Ps. Pray, Prevent, and Protect. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 31 to March 27, 2026. DOH FDA CFRR permit number 0057 series of 2026. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At ngayon dako po tayo sa ating pong winner ngayong pong araw na ito ng Lunes. Ang ating pong winner ngayong pong March 2, 2026 ay galing pa po sa lalawigan ng Rizal. So congratulations sa ating winner, Edgardo Kimsay. Ayan, Edgardo Kimsay, congratulations ng Rizal. Nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3. Congratulations! Mga kaibigan, ng oras po natin, 9 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Mainit na hapon na ha. Sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, good afternoon. Happy Monday afternoon. Ika-2 na po tayo sa buwan ng Marso. It's March 2, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. At syempre una ka sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diba? Ngayong pong araw na ito ng Lunes, tara na, arangkada tayo sa ating Public Service Hour. Tuloy-tuloy po tayong maghahatid ng serbisyo. Itong last Saturday, tayo ay nandyan sa Barangay 655 sa Intramuros, Manila dahil po sa sunog. Tayo po ay nagpakain ng ating mga kababayang mga nasunugan. At kaya ngayong hapong ito, minarapat natin, maya-maya makausap po natin ang Bureau of Fire Protection. Maya po yan ha. Dahil ngayon din po ay of course ang Fire Prevention Month. So ito yung buwan kung saan laging dapat mapaalalahanan ng lahat. Mag-ingat po, no? Lalo na tayo po ipapasok sa panahon ng tag-init. Kailan nga ba ang tag-init? Alamin nga natin, kumustahin muna natin ang ating weather sa pamamagitan po ng DOST Pag-asa. Nasa linya na natin Sir Dan Villamil. Sir Dan, magandang hapon. Magandang hapon po Ma'am May at sa ating mga takasubaybay dito sa DZRH. Wala pa rin tayong binabantay ang low pressure area at maliit na magkaroon tayo ng bagyo in the coming days. So mainit at malinsa ang panahon na ating mararanasan for Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa
dulot pa rin yan ng easterly sa yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. Pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman natin Karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang tamtamang pag ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ma'am May? Ayun, so wala pa rin pahiwatig at indikasyon, no, na tayo papasok na sa tag-init, Sir Dan? Opo, technically nasa transition period pa rin tayo. Transition No? na. So, Mm-mm. opo, wala pa rin po tayong official termination ng Northeast Monsoon. Kaya sa mga susunod na araw, nakikitaan pa rin po natin ng senyales itong amihan na makaka-apekto sa ilang areas ng Northern Luzon. Oo, pagka ba tayo pumasok sa panahon ng tag-init, Sir Dan, anong mga forecast natin na yung temperatura? Lalong-lalo na yung tinatawag natin na init factor, mas ano ba yan? Sa una muna, medyo hindi pa naman yan peak, di ba? Opo, hindi pa po peak. Usually, yung peak pa natin sa bandang April at May pa po. So, usually, una sa lahat, mararanasan po natin yung tinatawag natin danger levels of heat index. So, habang nagpo-progress yung mga linggo, saan natin sa raraming lugar yung mga makakaranas ng mga matataas sa heat index, especially dito sa mga urbanized areas. Oo, tinatanong natin yan. Alam mo naman, yung nagbabantang krisis, Sir Dan, sa langis. So, ibig sabihin, tapos tayo sa Pilipinas, pasok tayo sa panahon ng tag-init, di ba? So, yun ang... Yes po, tama po. Oo, so yan ang paghahandaan. Pagka pinag-uusapan natin, pag-init factor nga ba, Sir Dan, plus ano ba yan sa temperatura natin? Plus 3 ba yan? Not necessarily, walang exact value, ma'am, no? Pero Exact yung value. heat index, yung init factor natin tinatawag, may formula po yan na pinagsasama yung temperature at yung humidity o yung Humidity. alinsangan. So, kung mainit at maalinsangan, nangangahulugan na mas mataas yung heat index po natin na itatala. Ayun. Okay, so paghandaan. Maraming salamat, Sir Dan. Thank you po and good afternoon. Magandang hapon, Sir Dan Villamil mula po sa DOST Pag-asa. Ayan, medyo may malamig-lamig pa. Oo, may amihan pa, wala pang termination ng Meaning pagka kasi nag-terminate na yan na yung sinasabing magdedeklara ng DOST Pag-asa ng tag-init, di ba? Sa Pilipinas, ang tawag dyan, panahon ng tag-init, no? Tag-tuyot. Oras natin mga kaibigan, 15 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo, sandali po lamang. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos!
Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Natin 21 minuto magalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito pa rin sa ating programang Public Service Hour. Ngayong pong happy Monday afternoon. Medyo mainit na ang ating panahon. At napapag-usapan po natin na pagpasok po ng buwan ng Marso, yan po ay Fire Prevention Month. Ibig sabihin, makita natin yung ating pong mga kagawad ng pamatay sunog, yung mga bombero. Yan, meron silang mga activities umiikot sa bawat community para i-remind na tayo po ay start na ng Fire Prevention Month. Kaya meron dyan yung kick-off ay bago po mag-March 1, ngayon nasa March 2 na tayo. So sa pagkakataon nito, makausap natin at mahingan na rin natin ng mga kaukulang impormasyon para lang sa ganun tayo po ay ligtas sa sunog. Pero kahit anong sabihin natin, may mga insidente ng sunog na nagaganap na ngayon bago po magbuwan ng Marso. Kamakailan lang, di po ba magkasunod yung sunog dyan sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City.
And then ito lamang pong February 25, tinupok po yung mga kabahayan dyan sa Barangay 655 sa Intramuros, Manila, kung saan 600 plus families yung naapektuhan, at tayo nga po ay nag-feeding mission kasama ang ating team lingkod lapid ng Senator Lito Lapid dyan po sa area na yan. Nandun tayo sa ground zero na tinatawag, saan nandun tayo mismo malapit sa area kung saan tinupok nga po yung mga kabahayan. And then of course, March 1, sabi nga natin, nakita natin na kayo po mismo, yung napakaraming mga fire trucks, na may mga activities nagpaparamdam, ngayon po ay lalong-lalo na tayo papasok na po sa panahon ng tag-init. So makikita natin dyan unang-una, para sa Fire Prevention Month, ang nag-kick off ng program yan of course ay ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. So ngayon, minarapat natin na makapanayam, makausap, makakawentuhan ang Bureau of Fire Protection, at yan po isa po magitan ng kanilang spokesperson. Walang iba kundi si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Ayan, Superintendent Arroyo, sir, magandang hapon, good afternoon. Magandang hapon po, good afternoon. Yes ma'am, may magandang hapon. Ligtas na hapon po sa lahat, at gayon din sa lahat ng na tagapakinig po ng inyong programa at sumusubaybay po. Ayan, gusto ko yung pagbati na yan, Superintendent Arroyo. Ligtas na hapon. Naku, yan ang kailangan natin talagang ipalaganap, di po ba? Yung kaligtasan, lalong-lalo na sa sunog. Tama po ba, sir? Una muna, tanungin ko lang, bago natin pag-usapan yung Fire Prevention Month, nakailang sunog tayo simula po January 1 hanggang ngayon sa buong bansa? Po, yes po, nationwide, ma'am Ning, ay meron na tayong natalang 2,849 nasunog. Bahagyang tumaas to kung ikumpara natin sa same period ng last year. Nasa 2,653. So mga 7% ang pagtaas ikumpara natin sa same period from January 1 up to date and compared sa last year. Sa last year. And then kung halimbawa dun sa tala ng mga casualties, alin po ang mas nabawasan ba ngayong year o yung kumpara last year? Meron tayong binaba na 33% kung ang casualty in terms po sa mga civilian na namatay or nasawi dahil sa sunog. Meron tayong 55 sa taong ito. Sa same period po last year ay nasa 82. So ang comparison natin yung same period lang po, hindi po yung kabuuan ng taon last year. So yan po ay bahagyang malaki ang binaba ng nasawi. Pero kung injury naman po, ang natala natin medyo umakyat po sa 37%. Ibig sabihin may 282 lang na injured dahil sa sunog sa taong ito compared sa 206 last year po. Opo. At alam natin kaya natin napapag-usapan yan para nang sa ganun makita natin yung effectivity ng mga paalala at programa na ginagawa po ng pamahalaan sa pamagitan po ng Bureau of Fire Protection, di po ba? Lalong-lalo na to pinag-usapan natin kasi kapag meron kayong mga programa, layunin yan syempre makaiwas sa sunog at the same time maging ligtas ang lahat, di po ba? Superintendent Arroyo. Tama, ma'am May. Yes po. Kaya ang tema namin, ang tema nga natin sa taong ito, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Kaya tama po kayo doon. Ayun, napakahalagang tema na dapat ay sabi nga natin isabuhay para nang sa ganun maiwasan. Wag nga lamang kasi doon sa mga insidente kasi ng sunog, di ba, Superintendent Arroyo, may mga pagkakataon kasi tinatawag na napapatunayan naman yan sa batas, di ba, na arson. Meron po tayong mga insidente ng arson talaga. Taon-taon ay mayroon porsyento na may sinadyang panununog talaga. So, yan po ay kami rin po ang ahensya rin po namin ang siyang nagpapile yan sa korte at tinututukan natin yan hanggang matapos yung mga paglilitis. So yan po ay kasama po sa mandate ng Bureau of Fire Protection. Pero yan ay very minimal, di ba? Bihira yan. Doon po ba sa last year ko mula January hanggang December, meron bang napatunayan na arson doon sa mga cases na yun na inyo pong isinampa sa korte?
Yes po, ang arson po ay umabot na 160 cases of arson last year. Wow, 160. So, pero ngayon, yung January to February, wala pa naman, ano? Wala pang case. meron na po, mayroon nang na-file tayo sa prosecutor at iba po ay ongoing na sa korte. Ibig sabihin, inakyat na from prosecutor's office to the court. Wala pa lang tayong record sa ngayon sa category ng na-file at saka ongoing record. Pero yun po, ang last year po ay nasa 165 na arson cases. Ayun, yun lang nakalulungkot talaga pagka arson, ano. But anyway, may mga pagkakataon kasi di po ba pag nagkukumpara tayo ng year, ano bang year yung sinasabi nga ninyo na wow, napaka-effective ng BFP pagdating sa mga programa at talagang napakababa ng insidente ng sunog? So kung balikan natin, Ma'am May, no, yung sabihin na lang natin 20 years po na fire incident average yearly, ang pinakabababa natin ay way back 2012 na nasa 8,798 no, na insidente ng sunog at halos taon-taon ay umaangat siya at talagang nasa pinakamataas naman ay way back 2024 na umabot sa 22,302. However, ay naibaba natin to ng malaking porsyento, almost 28% ng way back 2025 yung last year ay umabot lang ng 16,228. Pero kung basihan natin nga yung 20 years span na ito, way back 2005 ay nasa 10,728 at yun, ang pinakabababa yung 2006 na nasa 8,000 pa lang ang sunog that time. So yan po ay doble po ang ginagawang campaign ng hindi lang naman na BFP, although ang aming ahensya po ang siyang nangunguna talaga dito patungkol sa pag-iwas sa sunog, no? At hindi lang pag-iwas kundi may kaparaanan din paano makulahan. Hindi lamang BFP ay tulong-tulong tayo dito, iba't ibang ahensya, maraming mga private companies, kaya din yung whole of the nation approach, kaya yun yung ating programang ginagawa sa taon ito, yung aming kung tawagin ay obligasyon sa bayan para sa ligtas ng pamayanan or OLP. Kaya ito ay hindi lamang programa ng BFP, ito ay kasunduan natin, no, na bawat tahanan ay ligtas at walang pamilyang maiiwan sa gitna ng anumang sakuna. Ayan, tamang-tama nga po ang inyong tema sa Fire Prevention Month ngayong 2026. Siyempre, yung importansya, bakit kailangan merong ganito, may Fire Prevention Month, very obvious na yun, napakahalaga nun. Pero malaking nagagawa nito pagpasok ng buwan ng Marso for Fire Prevention Month. Yes, sir. Opo. Kung titingnan natin, i-average natin yung nasabi kong 20 years kanina na tagal na. Average. Kung titingnan naman natin ang buwan, ano ba ang peak season talaga na pinakamaraming sunog sa bawat taon, no? Anong buwan? So kung titingnan natin, nag-a-average siya ng so ito na lang, 5 years na lang ang titingnan natin. Ibig sabihin 2021 hanggang 2025. Ang average talaga na monthly ay nasa 2,014 fire incident nationwide at yan po ay buwan ng Abril. Pangalawa lang po yung Marso, no, na mayroong average na 2,825 fire incidents sa span po ng 5 years. At ang pinakamababa base dito sa aming data ay tuwing September, no, ay nag-average lang ng 1,370. Kaya ang aming prevention campaign ay para sa kaalaman ng lahat, hindi lang po tuwing Marso, no, ay ang campaign namin ay buong taon. Although bawat buwan ay may kanya-kanya lang kaming programa kung saan ini-intensify natin ang season, no, bawat season. Halimbawa sa tuwing Pasko, holiday season, ngayon naman prevention month dahil nga sa proklamasyon ng number 115-A, kaya taon-taon tuwing Marso ay ginugulita natin ang buwan ng prevention month during March, no. Pero yun pa rin, no, ang paakangan ng inyong BFP ay sa pag-iwas sa sunog ay talagang nagsisimula yan sa ating sariling tahanan. Kaya ito po ay isang panawagan talaga ng buong ahensya,
interagency at a whole of the nation approach para sa isang ligtas na Pilipinas ay matiisyo tayo. Opo. So dahil pinag-usapan na nga po natin ngayong buwan ay Fire Prevention Month, ang month of March. So para po dun sa kaalaman ng marami, at siguro dapat maiwasan na rin, dun po sa inyo pong mga binanggit na datos, ano po yung mga naging pangunahing sanhi ng sunog dito sa atin sa bansa? But of course, lagi na lang sinasabi kasi faulty electrical wiring, di po ba? Opo, mas mainam po wag tayong gumamit ng term na faulty electrical wiring. Opo. Kasi very generalized yan at very vague po ang ibig sabihin. Vague, oo. Ang mas mainam dyan ay gamitin na lang natin yung term na electrical causes kasi pag dahilan ng electrical causes ay any fire incident na dahil sa electrical ang involved. Halimbawa dyan sa wiring ba yan? O di kaya sa loose connection ba ng wire or short circuit ng wire? O di kaya yung system mismo ng electrical natin ay mayroon ng problema kaya dapat pa talagang suriin or inspeksyonin ng rehistrado or lisensyadong engineer o di kaya electrician. Gayon din yung mga electrical appliance na nag-overheat, nag-overload sa system, yung mga umiinit na mga kagamitan na pangdikuryente na iiwan na kasaksak tulad ng plancha. So kabilang po yan sa mga electrical causes. Kaya tama, Ma'am Nino, ang number one causes pa rin kung basihan natin ang taong ito mula January 1 again hanggang March 2 ay number one po ang electrical causes. 796. At pangalawa naman yung open flame. Ito naman po yung mga nakasinding kandila o di kaya sa mga cooking equipment natin na habang niluluto ay iniwan kaya naging dahilan ng sunog ay yung kusina o kitchen fire at iba pang mga napapababayaang nakasindi na pang-illumination. Kaya pangalawa yan, halos magkadikit lang, 796 yung electrical causes at pangalawa naman yung open flame na 775 at yung pangatlo at pang-apat hanggang iba pang causes ng fire ay medyo mas mababa na. No? So yun po ang tinitingnan natin mga dahilanan kaya dyan para sa karagdagang kaalaman ng lahat at para sa patuloy na pagsasanay sa mga hanggang barangay level natin, community level, lalo na yung mga fire-prone area o yung mga lugar na medyo alam na natin na delikado sa anumang pwedeng mangyari sa kuna. Doon tayo nakikipag-ugnayan sa mga barangay, sa mga volunteer natin doon na community para magbayanihan tayo at maging handa, resilient ang bawat community para sa anumang pwedeng mangyari. So yan po ay bahagi ng aming ginagawang programa. Ito isang mahalagang Actually, hindi ito obserbasyon na base na rin siguro sa inyong mga datos ito, Superintendent Arroyo, yung mga lugar o community na madalas nasusunugan or nasusunog. Very obvious doon na talagang yung community na yun ay dikit-dikit yung mga bahay. So meaning, masikip yung kanilang mga lugar kaya pag nag-start na yung apoy, halos ang bilis. Ibig sabihin nun mga light materials, di po ba? Yan po'y base sa record ninyo, makadalasan ganun. Pag-conflagration, yan po ang madalas talaga. Tama po, conflagration dahil dikit-dikit yung bahay, ibig sabihin na hindi lang isang bahay ang involved, kundi mahigit 5, umaabot ng daan-daang kabahayan dahil nga po ay sabihin na natin dikit-dikit yung kabahayan. Meron dyan ay dahil sa disenyo talaga ay heavily or the highly densely populated area kaya ganun po ang pagkabilis ang conflagrate pero meron din tayong mga nakikita na dahil sa mga informal settlers din yung mga aside sa mga densely populated area yung informal settlers ay alam naman natin talaga na ayun ay talagang masabi natin na hindi lamang dikit-dikit kundi halos sa buong community na pag nasunog ay mabilis po ang pag-conflagrate din dahil una sa lahat marami pa rin ang insidente ng informal settlers ay nagkakabit po ng mga illegal na connection o yung jumper. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit mataas ang dahilan ng sunog sa electrical causes. Marami rin tumatangkilik na mga hindi DTI approved kasi mura at available sa online kahit sa mga bangketa kaya mas marami ang tumatangkilik. However, mabilis po ang
hindi quality, kaya substandard po, kaya mabilis po kung minsan sumasabog yung may mga battery, halimbawa mga power bank, may mga charger na kung saan kahit yung wire ng mga substandard ay nagiging dahilan ng electrical causes of fire. Kaya yes po, tama po. Kaya diyan tayo nakatutok yung mga pre-fire planning natin, kung ano po yung mga prone sa fire, ay nakikipag-ugnayan na tayo doon sa mga, kahit na sa mga bawat tahanan, nagbabahay-bahay po ang BFC para sa house-to-house survey. At kung willing sila magpa-inspect, ay binibigyan natin ng pagkakataon na tinitingnan, sinusuri ng mga kawanihan namin kung safe ba ang mga bahay nila o hindi. No? So based po sa ginagawa nating part ng OLP or Obligasyon sa Bayan Ligtas na Pamayanan, yung house-to-house survey. Ako, napakahalaga po ng programa nyo na yan, Superintendent Arroyo, mula sa Bureau of Fire Protection, kasi alam natin na pag nag-kick off na kayo at Fire Prevention Month na, ibig sabihin yan, papasok na rin tayo sa panahon ng napakainit, tinatawag natin tag-init, at syempre kapag ganyan ang panahon, siguro munting mga reminder na lang, actually hindi munti, malaking paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kasi yung iba dyan hindi yata nag-check ng kanilang mga kable, nabanggit na natin, na pag-usapan natin yung mga illegal na connection, di po ba? So, yung mga walang mga fire extinguisher sa bahay, di ba? Parang ganyan. Ito po ba mandato ba pati sana sa mga bahay o hindi naman sa mga offices lang? Para sa kaalaman ng lahat, ang offices kasi, lalo na pag yung kumukuha ng business permit taon-taon, so ang prerequisite po annually na mga business permit na yan ay yung Fire Safety Inspection Certificate. So, ibig sabihin yan, periodically or annually na i-inspect po dahil kailangan nila ng certificate na FSIC nga from our agency. However, sa mga bahay, madalas po kung susundin natin ang proseso, pag kumuha lang po ng Fire Safety Inspection Certificate for the purpose of occupancy. So, ibig sabihin, bagong bahay, kailangan niya ng occupancy permit from the building official ng respective unit nila ng LGU, from the office of the building official nga. So, kailangan din po ang requirement ng Fire Safety Inspection Certificate for the purpose naman ng occupancy permit. Kaya yung mga nag-apply niyan ay part of the requirements po ng Fire Code or RA 9514, kasama na dyan yung revised implementing rules and regulation, ay bahagi po yun ng mandatory required po kahit mga bahay nag-a-apply ng occupancy. However, pag once nabigyan na ng occupancy, hindi na po yan pwede annually ma-inspect kasi wala naman po silang kailangan na kaukulang dokumento from the any requirement from the local o di kaya from the fire. Kaya ang aming ginagawa nga dyan ay nagbabahay-bahay tayo, nagsasurvey tayo para magkaroon po tayo ng paalala sa mga bahay at ganoon din yung mga electrical system natin dapat ipacheck o pasuri natin yan sa mga lisensyadong electrician kung lalo na may mga simptomas na ito ay palatandaan na may problema na yung wiring natin sa bahay, no? Ang senyalis dyan, yung halimbawa, madalas pag-tip off ng mga circuit breaker o pagputok ng mga fuse, kapag pakurap-kurap ang ilaw, hindi na mahangin, pero panay ganon, amoy usok, amoy sunog, yung plastic na goma o goma, at mainit na saksakan o switch. So, immediately, pa-check na natin yan, yung, lalo na pag yung may mga sizzling sound na sa electrical wires natin o bustling sound, spark o slap. So, pasuri na natin yan. Or, di kaya, kung wala namang ganun mga pangitain, ay pwede rin naman yung in every yung mga 25 years na bahay or below, ay pwede natin pa-inspect rin mga 3 to 5 years, in every 3 to 5 years para siguradong okay pa rin yung electrical system natin. So yan po ang mga ginagawang programa, hakbang, no, para sadyang maibaba to ang dahilan ng sunog sa mga electrical causes na yan. At iba pang paalala para sa ibang mga kadahilanan na nangyayaring dahilan ng sunog ay lalo pang maiwasan natin. At hindi lamang sa education, kundi part rin po ng aming campaign yung mismong pagturo, no, yung hands-on experience, mga drills,
at saka yung mga pagsasanay sa mga komunidad natin. Pero tama po kayo, Ma'am May, no? Mainam pa rin talaga na may fire extinguisher sa bahay dahil marami na tayong success story talaga na maliit pa lang yung sunog, hindi na ito lumaki dahil epektibo po ang paggamit ng mga fire o first aid fire protection appliances. Kung wala naman, pwede naman gumamit ng tubig. Make sure lang na tama ang paggamit ng tubig. Ibig sabihin, hindi natin basta-basta gagamitin yung tubig po sa mga dikuryenteng na nasusunog dahil water is a good conductor of electricity. Kaya hindi yung mga flammable liquid or gas, mga mantikang lumiliyab, hindi basta-basta ubuhusan ng tubig. Kaya sapat talaga ang mainam talaga ang may sapat na kaalaman, no? So yun yung tinuturo natin sa ating mga house-to-house survey na yan at yung part ng ating OLP. So kung wala naman kayong mga pang-invest sa mga first aid fire protection appliances, tinuturuan din natin yung community ng magsama-sama at gumawa ng community fire auxiliary group, magbuo ng community fire auxiliary group sa pakipag-ugnayan sa mga barangay at mga local government unit natin para sila mismo ay may kakayanan mag-bucket brigade o yung timba-timba brigade para in case of fire talaga ay sila po ay handa, no? At walang maiwan doon sa anumang sapunang nangyayari. Maraming salamat po, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Thank you so much sa inyong mga paalala. Salamat din po, Ma'am May, at kayo po ay palaging katuwang namin sa mga adhikain na to. Kaya sa lahat po, no, tayo ay maging katuwang din para sa pag-iwas sa sunog. Mas ligtas ang may kaandaan, kaalaman at kasanayan. At huwag kalimutan kung kailangan po ang aming agarang pagresponde at ang aming serbisyo, tumawag kayo sa 911. No, 911 lang po. 3 numero lang at madaling i-recall kung kami po ay inyong kakailanganin. Maraming salamat. Thank you so much. Ingat tayo sa sunog. Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang spokesperson po ng Bureau of Fire Protection. Babalik po tayo. Oras natin, 44 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal.
dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan pakiramdam. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 5 minuto na lang, 4:00 na ng hapon. At ngayon ang ating Team Operation Tulong magpapasaya sa mga BHW ba tayo ngayon? Sa mga barangay health workers ng Barangay Zapote dyan po sa Las Piñas City. Nandyan si Eiza Gabriel mula sa ating Operation Tulong team. Eiza, magandang hapon sa inyong lahat. Yes, Miss May, magandang hapon din dyan sa inyo sa studio. At ngayong araw ngayong buwan ay ipinagbiriwang din natin ang National Women's Month. At kasabay nito ay natungo nga tayo dito sa Zapote para pasayahin ang ating mga nagagandahan, nagseseksihan at ang mga masisipag natin na mga barangay health workers dito sa Zapote, sa Las Piñas City, Miss May. At papakilala ko sa inyo, Miss May, ang ating mga kasama ngayon, ng mga masisipag na barangay health worker ng, ano pong barangay ito, tita? Barangay Zapote Barangay Health Center. Barangay Zapote Health Center. Bali, Miss May, background lang, 2 ang kanilang barangay health
barangay health unit dito sa Zapote, Las Piñas City. At ngayon, nandito tayo sa isa sa kanilang mga health center at makakasama natin, papakilala natin sila isa-isa, no? Una na dyan, si Tita. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Gandang hapon. Ako po isang BHW ng Basa Health Center. At yun po yung isa natin. Yun po yung health center natin na dalawa kasi po kasing health center ng Las Piñas eh. Isa pong Basa at isa pong Zapote. So ako po nagsisilbi dito sa Basa Health Center. At ilang taon na kayo, Tita Linda? Tama po, Apo. Ilang taon na po kayo nagsisilbi bilang barangay health worker? 14 years na po, ma'am. Opo. Then, salamat Tita Erlinda. Babalikan ka namin maya-maya. At Miss May, eto, papakilala ko sa iyo ang isa sa, kumbaga, pinakamasipag at pinaka-dedicated din dahil sa tagal na din niya bilang barangay health worker. Ayan, Tita, pakilala po kayo kay Miss May. Hello po, magandang tanghali po. Ako po si Felicidad Lumagbas na barangay health worker dito sa Basa Health Center. Tita Felicidad, ilang taon na po kayong barangay health worker? 1980. Miss May, 1980, 4 na dekada na, Miss May. Ganun lang katagal si Tita Felicidad dito sa Barangay Zapote bilang barangay health worker. At syempre, kasama din po natin si Tita Leonora Rola po. Tita Leonora. Ilang taon na po kayong barangay health worker, Tita Nora? 14 years po, nag-start ako as mother leader. Mother leader. At paano po kayo naging barangay health worker dito sa Zapote? Nag-resign po yung isa, tapos ako po yung kapalit kasi ako lang naman nag-iisang mother leader no lang Basa Health Center. Ayun. So siguro mapasaya natin sila ngayong hapon na Iza, go ahead. Yes, Miss May. Eto pa, meron pa akong isang kasama, Miss May. At isang Tita. Ako po naman ay si Salve Himor po ng Zapote talaga. Zapote Health Center. Ayang Ilang taon na pong barangay health worker? 3 years pa lang po ako. 3 years. Ayan mga tita, no? At dahil nga barangay... Matatagal na sila. Kayo, mga naggagandahan at mga masisipag talaga, Miss May. Dahil kanina, habang nakikipagkwentuhan tayo, no, kasama si Ma'am Yoli, ang kanilang midwife dito, talaga namang itong mga barangay health worker daw natin na ito ay mga nagbabahay-bahay pa talaga para walang lumagpas na kahit isa nilang mga nasasakupan sa bakuna, sa mga gamot na kailangan. Mga buntis po para walang malita sana ano ba tawag doon? Sige po. Yung pinapalo po namin kasi lahat ng mga programa namin dito sa health center tulad po ng family planning, vaccine, mancha, elemento, lahat po ng nasasakop ng health center, yun po yung ginagawa namin. Napakasisipag ng mga yan sa outreach, kaya sila ang mga barangay health workers sa kanilang mga barangay. Kaya ngayong hapon, mukhang malulungkot sila, Isa, pasayahin mo na. Go ahead. Yes, Miss May, para mas tumaya at mas sumipag pang maglibot-libot sa mga kababayan natin dito sa Barangay Zapote, Las Piñas City, ang ating mga sexy, nagagandaan at napakasipag na mga barangay health workers. Narito po ang kaunting grocery, bigay po ng DZRH Operation Tulong. Thank you po. Ayan po. Ayan, tita. Okay. Salamat. Sige po, sana isang malakas na bagsak na masayang magandang hapon. Ayan. Ayan, Miss May. At makikipagkwentuhan pa po kami dito at baka kasama ako nila Ma'am Yoli na maglibot-libot dito mamaya. Ito pa rin po si Iza Gabriel kasama ang aking mga nagseseksihan at mga masisipag na barangay health worker dito sa Barangay Zapote. Dito pa rin sa Las Piñas City para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa DZRH,
Malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Eto na sila sa Barangay Zapote, Las Piñas City pa rin. RH27, Noche Kakas, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon na Miss May. Eto, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Naispatan natin yung yung nangangasiwa ng mga tent. Alam mo, merong maghihiram ng mga tent dito sa Barangay Zapote sa Las Piñas. Sila yung mga nangangasiwa. Sila yung nag-i-install, sila yung naghahatid, kukuha, hatid sundo dun sa tent. At nakakatuwa din na kumbaga, naubusan na baterya. No? Ito yung radyo, Miss May, habang sila ay... Oo nga, oo. Galing. DCRS. Pero hindi tayo... Ano pangalan nila? Rolando Eusebio po. Ilang taon na po kayo? 63 po. Sino-sino yung mga angkor ng DCRS na kilala? Marami po. Nung araw pa si Rick Radam. Nung araw kayo May, umaga. Sa hapon po, pinapakinggan kayo. Ay, salamat po. Si Jayo Makalma. Sa umaga po, nakalimutan nyo. Marami pa po. Marami si Dos por Dos po. Lahat po yan. Tunying at Jerry. Kaya pala natanggal yung ngipin, kakapakinig sa disya. Kilala ko lahat yan. Okay, Miss May, talagang halata. Salamat. Ito nga yung radyo mo. Sige, pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, palitan na natin ito. Pinalagyan na lang yun ng tape, Miss May, para kahit papaano gumagana. Habang sila ay naka-duty dito sa Barangay Zapote, sa Las Piñas. Hindi natin patatagalin dahil suki-suki ng DCRS. Meron ka kaagad na 1,000 pesos. Salamat po, idol po kayo, ma'am. Salamat po. Idol na idol ka talaga dito, Miss May. At dahil siyempre, pampalakas ng katawan, meron ka pang MX3 pa. Yun, no? Very good. Ayan ang MX3. Hindi lang dahil malapit na tag-ulan. Siyempre, tag-init. Payong. Meron pang payong. Yun, Salamat po, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po. Ayun, no? Dahil, ito ating dancer. Dahil masugit ka ng DCR. Ano ka bang t-shirt? Ayan. Ayan Sa inyo lahat po. Sa inyo lahat dyan. Sa ninyo. Sa impilan po. Ayan. Maraming salamat din lahat po. Marami po talaga. Kilala ko lang. Ayan. Okay. Maraming salamat din sa iyong suporta sa amin. At siyempre, mahal mo ang DCRH. Siyempre, babalik din namin yung pagpamahal. Salamat po, Ma'am May. Salamat po. Salamat po sa public service. Okay. Mula dito sa Barangay Zapote, para naman doon sa mga gustong manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRS dahil malay nyo naman kayo na ang susunod na winner sa aming DCRS sa Malakas promo kasama ang MX3 dahil sa MX3 dito kami believe. Ayan. Ako naman si RH27 at si Kakas. Salamat po, ma'am. Salamat po. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Iyan, no? Talaga naman, maraming salamat sa ating winner ng ating Malakas promo kasama ang MX3. Pansamantala po tayo magpapaalam. Maraming salamat, Don Carlos Bagtas. Yan, at kay Ellen Jacinto. Ako naman, may binauhan para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lakay Dayo Magkalmat Vistaya Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. This time... Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS MX3, dito ko believe.